May aso, grabe. Sa gawain bahay. Pwede pa nakakalila ka na sinasaktan pa nila tayo. Dali talaga si aso mga ka-journey. Oh. Yan. Nagkaroon siya ng second degree burn sa ibang parte ng kanyang katawan mga ka-journey. Hita mga ka-journey. So yun mga ka-journey, isang mapagpalang gabi. Iniinda na ngayon ni Yasio yung kanyang ito yung paso mga ka-journey nung nakaraang araw, kaya hindi nakasama si Ate Mengs nung pumunta kami ng Bulacan dahil sa nangyari ni Yasio. Madaling araw yon, naligo siya din na pagkatapos dyan nga sa CR nagdala ng mainit na tubig na bagong kulo talaga, galing sa kettle. Tangay-tangay niya yung kettle mga ka-journey. Ang kaya lang naging problema pagdating niya sa CR nadulas, tumama sa kanya ngayon yung nabuhos sa kanya ngayon yung dala-dala niyang tag nito mainit na tubig. Kaya ang nangyari ayan, lapnos mga ka-journey. Sobrang laki ng ang laki ng lapnos talaga. Nakaka na. Kasi ang alam ko, hindi naman yun siya nagmamadali nung time yun. Madaling araw yun kasi may okasyon na sa church, no? Madaling araw pa lang, ligo na sila. Alas 3 ng madaling araw, yun sa pagkakalam ko nun Alas 3 ng madaling araw. Wala pa kasi tama, mga alas 3 ng madaling araw nga. Ligo siya dyan. Maliligo na nga sana doon. Kaya nga nasira yung aming gate dyan, pintuan dyan sa CR kasi dyan siya bumagsak at kinapitan niya yung pinto ng CR. Siyempre, ano lang po yan, plastic lang po yung pintong yan na bunot ngayon yung buti naayos na ni Makmak. Kaya ang problema lang ngayon naging hapdi na. Ang ginawa kasi niya, pagka may lumulubo, tinatanggal niyang pinapaputok para maalis yung tubig. Sabi ko mas lalong mahapdi yan kasi parang pinuwersa mong papuputokin. Dapat pusa lang ba dapat yun? Hayaan lang siya. Ngayon hindi niya matesi kasi lumulubo. Pinagpuputok niya. Ito ngayon, hindi siya makatulog, sobrang hapdi. Ilang araw na yan. Kaawa man, pero magsisilbing aral yan sa mga yung nagbibit-bit ng mait na tubig. Kaya lang talaga ingat, doble ingat talaga. Nadulas kasi siya dyan sa loob ng CR Nadulas kasi siya, kaya nabuhos sa kanyang, kasi nagbit-bit isang ganyan tapos hakbang siya mapunta doon. Pagdating doon sa may basa na doon na area, dumulas yung kanyang paa. Out balance siya ngayon, nabuhos ngayon dito sa kanyang hita. Kaya talaga dapat mag-ingat talaga. Ingat talaga. Buti na lang si Yasio. Paano kung halimbawa lang andun din si Pawpaw sa CR. Baka mamaya si Pawpaw pa ang madali. Kasi kung minsan pa naman si Pawpaw nagkikisabay maligo. Nagkikisabay maligo po yan si Pawpaw mga ka-journey. Pagka may nakita nyo may naligo dyan, sumasabay po yan. Kaya yun, binilhan ni mama niya ng gamot. Ano ka na ba? Yes? Yung gamot mo okay na? Hindi pa. Inumin mo na yun.
Kaya yun, di tuloy siya, yung time na yun, hindi siya nakasama sa pagcha-church kasi hindi niya nakaya eh. Pakiramdam niya sa kanyang binti, mainit na. Ang hirap, ang ganun. Ako danas ko rin yung ganyang ano eh, ganyang nangyaring ganyan. Naranasan ko rin yan, mga yun. Mula lang at hindi naman ganun kalala. Nagkaroon din ako ng pasok niya dati, kung ko kalala. Tirmos naman yung sa akin. So yan po mga ka-journey. Bukas lalakad kami Ate Mengs. Hindi ko lang alam kung uubra ba yung motor kasi may problema nga yung motor mga ka-journey. Nagkaroon siya ng leak doon sa mismong valve. Eh kung pakikialaman ko yan, baka mamaya lalong lumala. Baka lalong bumilis ang tagas. Kasi ngayon, hindi naman ganun kalakas. Parang nagbasa-basa lang siya. Pero katagalan talaga, may bumabagsak. Pero mahina lang, kumbaga sobrang tagal. Ang inisip ko naman yan, kung pakikialaman ko yung valve na yan, baka lumala siya. Kaya magtuloy-tuloy, lalong problemang malaki kasi kailangan pa bibilhin sa online po yan eh. Yung check valve ibali niya doon sa gasolina, doon siya nagka-problema eh. Kahit naka-off ang gas, talagang doon sa ibabaw kasi dumadaan eh, sa mismong yung nut. Eh di ko magawa-gawa kasi wala akong wala akong pagkasalina ng gasolina kasi maraming gas kasi yan. Hindi ko alam kung saan ko isasalin na yung gas niya, wala ba tayong galon man lang sana pang lagayin talaga ng gasolina. Kaya ang mahirap dyan. Kaya yung motor na yan, ganoon talaga ang isang gamit habang papaluma, lalong dumadami yung yung bang sira, no? Dumadami yung sira. Kaya ayaw ko ginagamit gamit kasi rin talaga sundo sa mga bata. May puntahan kami, maglalako. Tulad kanina, mga kajurin, naglalako kami. At salamat dahil nakabenta naman kami, kaya lang di pa rin naubos. Yung GoPro ginamit, nagloko yung GoPro, yung battery ng GoPro, hindi maka-vlog ng matino, patay-patay. I-on mo siya, maya-maya namamatay. So, imbis na meron kaming vlog sana na maayos-ayos, wala kasi seconds lang namamatay. Ang ginawa ni Ate Mengs, hindi na lang niya ibinalag yung paglalako kanina. Kasi nagluloko yung ang problema kasi talaga, yung hindi naman yung GoPro, yung battery, ang problema niya as in na siya. Minsan, pagka i-charge mo dyan, full charge na, pag isaksak mo sa GoPro ay umandar. Minsan naman, naandar, yun na nga. Minsan, nagtuloy-tuloy naman yung play, nagpi-play siya. Pero yung motion ba ng tao, kasi nga makikita mo dun sa screen eh, hindi na siya gumagalaw, pero nagka-count yung seconds, no? Nagka-count siya. Ibig sabihin, gumagana. Pero, yung picture na makikita mo dun sa frame, naka-stable, naka-steady na lang siya. Hindi na siya gumagalaw. Nagluloko nga siya, talaga. Hindi ko lang alam kung talagang sa camera na rin, dahil medyo may katagalan na rin yung camera na yan. Gamit din yan, biro mo araw-araw nga ginagamit. Ngayon na lang yung kasalukuyan na nagloko siya. Hindi ko lang alam, hindi ko pa sure. Siguro kung makapag-provide ako ng battery kahit isa, tatry ko yan kung ganun pa rin ba. Pero kung halimbawa ganun pa rin, malamang sa malamang, GoPro nga siguro ang may problema. Pero hindi ko pa na-try kasi wala pa tayong bagong battery.
malalaman na lang natin yan mga ka-journey kung bago ang battery. Kaya ang ginagamit namin yung sa vlog ngayon, cellphone talaga. Kasi ang pasumpong-sumpong, minsan gumagana siya ng maayos. May minsan ganun eh, pagka open ko, open, tuloy-tuloy, kahit matagal mo siyang nagtuloy-tuloy, okay, counted. Tapos yung motion mo dun sa frame, nakikita mo na kung ano yung galaw mo, yun talaga. Minsan kasi hindi ganun eh. Nag-play yung seconds, pero ang tao dun makikita mo sa frame, naka-steady. Ganun talaga. Ang gamit naman ang isang bagay naman ganun talaga, dumadating talaga ang panahon na paluma or marami ng mga naramdamang kasiraan, ganun talaga. Kasi habang ginagamit mo, siyempre, ginagamit mo eh. Natural yun, ginagamit eh. At least, nagkaganon man siya, at least, napaginabangan mo talaga siya ng matagal na panahon. Kasi matagal-tagal na sa amin yan. Shout out kay Tita Lulu. Kay Tita Lulu yan eh. Ang camera na yan, yung GoPro ko na yan. Kaya napakalaking sentimental value sa akin yan. Yung GoPro. Kasi, ang totoo, di ako makabili ng ganong kalaking halaga. Kasi, nung dumating sa akin yan, nung chinek ko siya sa, nung ginugil ba namin yung unit na yan, halos na sa 30 mil po eh. Dito sa Pilipinas halos na sa 30 mil siya. So, ibig sabihin napakamahal. Hindi man ako makabili ng ganun kalaking halaga mga ka-journey. Kaya, nung dumating sa akin yan, talaga sabi ko sa inyo po mga ka-journey, napalundag talaga ko kasi bihira tayo magkaroon ng ganyang gamit na ganun kamahal. Salamat talaga Ate Lulu na napakinabangan ko talaga siya ng gusto. Nagkaganon man siya ngayon, pero at least napakinabangan, kumbaga nasa kaukulan talaga, nagagamit talaga siya sa kanyang kaukulan. Nagkaganyan man siya ngayon, pero okay lang dahil napakinabangan talaga namin ng gusto. At maraming vlog na rin dyan sa GoPro na yan. Thank you talaga Mang Lulu. So sana lang na battery lang talaga. Kaya ngayon andun nga ang battery nasa 50 something pa mga ganun yung yung power. Pero pagka ginamit mo siya, pagka medyo tumagal-tagal na, yun na, nagpipirmis na yung tao, hindi na siya, wala na movement, sabi ko na problema talaga to. Sabi ko, hindi naman lubat, sabi ko. Okay lang yun. Gamit yan eh. Wala tayong control dyan kapag oras talagang bumigay at magkaroon na talaga ng problema yan. Isa lang namang ibig sabihin yan, papaayos. Mayroong papaayos natin. So salamat na lang nga din kasi nandito yung backup kong cellphone, kasi itong cellphone pa na to kahit magalaw-galaw dito, halimbawa magalaw-galaw siya, hindi siya ganun ka sakit sa mata, no? Yung shaking, no? Masyadong shaking. Yan, hindi. Yung cellphone na to kasi stabilizer po kasi ito na cellphone. Back to back camera. Meron siyang ito yung stabilizer, no? Kaya maganda talaga ang cellphone pagka may stabilizer. Kasi kahit anong galaw mo, wala lang yan, walang problema, hindi siya magaslaw. Kahit ilagay mo siya sa sasakyan na mayroong cellphone holder, hindi man maiwasan matatagtag ka sa lubak, ano? Na-try ko yun ginamit ko yun nung pumunta ako sa Zambales walang hindi malikot sa yung kuha niya. Yan ang lamang talaga sa isang cellphone na medyo may presyo, kasi ito talaga cellphone na to, mataas talaga ang presyo nito kasi ang angkas nito nasa 31,000 mahigit. Kaya lang kinuha natin ng installment, umabot siya ng 50 mil. Sobrang kumbaga laki ng tinubo, pero siyempre ganun talaga kasi installment niya nagagamit uli naman kagad, diba? Kaya hindi mo pa siya fit, nagagamit mo na, okay lang. Yun nga lang, talagang mahal pero sulit gamitin dahil nga sabi ko sa inyo, stabilizer po yan. Sa mga
beginners, mga beginners mag-vlog. Kung kayo bumili ng cellphone, piliin nyo talaga yung with stabilizer. Kasi yun na nga, habang naglalakad ka, pag kaldag-kaldag mo ng paa mo lang ganyan, ang camera mo, siyempre cellphone mo, nagagalaw talaga yun eh. Ang kuha nun, sobrang gaslaw, masakit sa mata pagka hindi stabilizer yung cellphone na ginagamit ninyo. Napapansin nyo naman siguro sa ibang may mga makikita tayo nagre-reels o ano mga videos nga nakikita natin, doon pa lang matitrace na natin na yung cellphone na yan ay walang stabilizer yan. Kasi ganyan ang cellphone ko kasi dati. Daming nagrereklamo sa vlog ko, bakit yung sakit sa mata, yung cellphone, hindi nila alam na walang stabilizer ko kasi yun. Kaya ganun. Kasi nga, mura, ang pagka-cellphone na mura, sabi natin mura, hindi naman sa minamaliit natin. Pagka yung cellphone talaga mababa ang presyo, talaga yan, pagka dating sa balag, malikot, magaslaw, masakit sa mata. Pero pagka yung medyo mataas na ori or medyo sabihin natin terminong mamahalin, medyo may kamahalan siya, ang ganda naman talaga. Kasi yun talaga may stabilizing talaga. Meron din namang hindi ganun kamahal, hindi rin ganun kamura, yung sakto lang na mayroong stabilizer. Kaya lang ang kadalasan nata doon ay yung sa harap lang. Sa likod lang, pero pagdating sa harap yata ang alam ko wala. Yan, may mga ganun. Pero okay lang yun, basta ang importante doon stabilizer sa mga baguhan po. Pag kayo bumibili ng cellphone, tanungin nyo kung naka-stabilizer ba yung cellphone. Para pag kayo nagre-reels o nagvo-vlog, ay hindi malikot yung kuha ng camera o yung video. Ayan. So yun po ang update kay Yasio. Ayan. Kung bakit na hindi nakasama si Kaming Mengs nung nakaraan kami ay pumunta ng Bulacan dahil kay Yasio. Na-aksidente siya dito ng madaling araw. Nabuhusan ng mainit na tubig yung kanyang hita, no? Buti nga, di nasama yung kanyang putotoy. Kaya naku, kung nasama. So, hanggang dito na lang muna mga ka-journey. Yun si Ate Mengs tulog na. Hindi ko na rin disturbo kasi pagod po yung naglaba. No? Kaya ito, nagkukwento-kwento lang ako ito mag-isa. Mga bata, tulog na rin ako na lang mag-isa dito mga ka-journey. Punimuni lang ako sa sarili ko kasi hindi pa ako makatulog eh. Nag-iisip lang ba kung ano yung mga bagay-bagay sa buhay namin dito. At gusto ko nga bumalik ng Bulacan eh. Gusto kong ma-share ulit doon ako mag-vlog. Kasi nakakamiss kasi yung mga kamag-anak ni mga kapatid ni Dang na namimiss ko sila. Bagaman first time ko lang silang na-meet nung pagpunta namin doon. Kaya yung pagtanggap nila sa amin, yung talagang totoo, hindi ba yung parang fake lang, hindi gano'n. Totoo yung pagtanggap nila sa amin. Kung makapagpintuhan, akala mo matagal na kami magkakakilala, yung mga gano'n. Tapos hindi ko sukat akalain na sila pala ay solid pala sa ka-journey. Mga ka-journey. Maraming salamat sa inyo ang pangunahin ko lang na naaalala na madalas ay yung madali kong banggitin yung mga pangalan nila. Dahil sila lang yung medyo na yung si Mando, yan si Carman, si Ate Flor, no? Then si Ate Vive, then si Belinda, at saka yung isa pa yung buntis, di ko maalala. Tapos si Leo, yan. Tapos yung pamangkin niya, shout out sa iyo, yung naghatid sa akin papunta sa church. Yun. Nakalimutan ko ang pangalan niya eh. Tinanong ko yun kung anong pangalan niya. Tapos hindi ko na maalala, mga ka-journey. Sinsya na po kayo talaga pagdating sa ganyan memory. Wala na talaga ang memory ko. Iba na nung dati. Kaya ngayon. Simula noong nakatikim uli ako ng anesthesia, kasi dati na anesthesia ako dito. Doon nagsimula na naging makalimutin ako, pero hindi ganun. Ngayon talaga sobrang malala ako ngayon sa pagdating sa makalimutin, mga ka-journey.
nagkaroon ako ng general anesthesia sa katawan ng aking operasyon noon. Doon na yung kahit tawag nito kalalapag ko lang o saan ko man siya nailagay, maya hindi ko na maalala kung saan ko naman siya nilagay. Sabi ko, kahawa ko lang, kalalapag ko lang, pero hindi ko maalala kung saan, yung gano'n. Ang bilis ko siyang makalimutan, yung gano'n. Kaya yung bag ko, mga ka-journey, yung bag ko na yung madalas ko dinadala-dala ngayon, kasi yung isa ko sira na yung mga tangkay nun. Puno yan. So, nandyan yung charger. Basta pagkatapos kong gamitin, balik ko dyan, charger ko. Importante kasi yun eh. Tapos yung battery ng GoPro nga nandyan din yan. Pati yung housing, yan ko nilagay. Yung aking power bank, nandyan. Yung iba pang mga wallet ko nandyan. Basta, nandyan sa bag, nga, laging loaded yan eh, yung bag na yan. Kasi, just in case makalimutan ko man, pagka ako'y naghanap o kung hanapin ko man sa bag, maaaring dyan lang sa bag. Ganon ako. Kasi sobrang makalimutin ko na talaga. Grabe. Sabi ko nga, grabe, no? Ano ba itong nangyari sa ano ko? Ang bilis kong makalimutan yung mga bagay kung saan ko siya inilalagay. Madalas talaga yung charger na yun eh. Laki ko talaga hinahanap yan kasi unang-una, kuminsan hinihiram ng mga anak ko at hindi ibinabalik. Apo, hindi nila ibinabalik. Ngayon, pag sinanap ko na, ayun na, katakot-takot na hanap ko na naman. Yun ang pangunahing problema namin dito sa bahay. Yung charger kapag ginamit nila yan. At sila din naman, minsan nakakalimutan din kung saan nila ilapag. Ako'y gamit ko yan. Sinacharge ko dyan yung ilaw ng GoPro. Sinacharge ko yung GoPro. Sinacharge ko yung cellphone ko. Minsan, cellphone pa ni mama. Sinacharge ko. May ilang battery ilang kuwan yan, ilaw sa GoPro na sinasagod dyan. 2, plus yung power bank ko pa, plus yung aking headset pa na earpod. Siyempre, sinacharge din yun. Kung niya, iisa lang yung charger ko. Kapag yan ang nawala, sabi ko sa inyo mga Juni, magmamaktol talaga ako rito eh. Hindi ako papakalin yan eh. Saan yung charger ko? Pakihanap. Yan ang pinakapangunahing problema namin dito sa bahay. Charger talaga. Yung charger ko, minsan mabubur yung kakahanap niya, di mo lang kung saan mo hahanapin. Yung pala, nasa kanila lang, naitabi lang din nila, hindi rin na maalala. Yung mga kabataan ngayon, naguulat din ako, naging makalimutin na rin eh. Sobrang makalimutin na rin nila. Mga bata pa. Sabay ka nilagay. Ay, dyan lang yun eh. Yan lang yun eh. Pambira ka ko, gumaya na rin kayo sa akin na makalimutin. Samantala, kayo ang babata nyo pa. Di kaya sa mga kinakain, mga ka-journey. Minsan pa naman na mapag-isip-isip mo rin eh, tulad ng mga lahat naman ng mga pagkain nga nasa palengke, mga ka-journey, ay may mga chemical na talaga eh. Totoo po yun, may mga chemical na lahat ng mga yan. Katulad ng mga gulay, paano yan tumagal sa department store? Kung hindi nilagyan ng chemical yan, paano na matiling tingkad ang itsura ng dahon, mga ganyan, tangkay. Bakit siya matingkad lagi? Kasi nga may gamot. Kaya hindi na safe sa atin yan ang mga pagkain. Kahit anong klase pagkain, mga ka-journey, hindi na safe. Dahil nga sa panahon ngayon ay puro puro medicine na ang umiiral sa mga halaman para lumago, mabilis bumunga, ganun. Puro chemical na talaga, mga ka-journey. Which is hindi maganda yun eh. Kapag nantok na ako, mga ka-journey. Si Ate Ling, hindi ko alam kung ano ba yun. Parang matulog na eh. Ang naiwan na lang gising dyan, sila si Yasyo na lang. Di makatulog si Yasyo, mga ka-journey. Ang sobrang hapdi. Napagalitan ko pa ngayon. Nagalit ako na naawa. Bakit nagalit ako? Sabi ko, hindi mo man lang hindi mo lang ginawa, indubli ingat, hindi yung basta karipas ka na lang. Nagmamadali
sa pagkakaintindi ko pero sabi niya, hindi naman daw sila nagmamadali kasi maaga pa. Maaga pa naman talaga yun, alas 3 pa lang naman din araw. Pupunta sila sa church is alas 4 o isang oras pa. Sabi no, hindi naman daw sila nagmamadali. Pero sa isa lang ang ano ko doon kung bakit nagkaganon yun, nagmamadali talaga yun. Kasi kung nagdahan-dahan ka lang talaga dyan, imposible namang lululas ka na lang ganon-ganon. Maaaring pagpunta mo sa CR, masyadong mabilis yung lakad mo. Ganon, kasi nagmamadali. Yun sa pagkaintindi mo. Kaya, church to experience sa mga baguhan. Gumamit ng kitil. Pero kahit baguhan ka lang dyan sa kitil, kung talagang ang diskarte mo na lang sa noon yung kasi gumamit sila ng batya, no? Mukhang malayo ata, kailangan pa nilang pumasok talaga doon. Kung ang ginawa na lang sa ni Yasu, inilapag na lang dyan sa malapit para iabot na lang niya ng ganun yung tubig. O at least mapasok na, at least may halo na yung malamig, so hindi nagaano. Yung kanyang kasi kumukulo talaga yun yun ang bumuhos sa kanyang hita Kaya gayon may second degree burn siya dito sa parting itaas, sa parting singit ng left side kanyang hita. Yun, may second degree burn halata mga ganong kalaki. Pero the rest hindi naman gaanon hindi naman ganong kalala. Mga journey. So yun lang, God bless po sa ating lahat at ako'y napatila nobila na naman yung aking nagpapaalis na kasi ako ng antok mga Jonix, na antok na ako Ayan, kaya sabi ko, kwentuhan ko na lang kayo. Kukwentuhan ko na lang kayo. Shout out sa lahat ng mga sponsors, Thank you very much. Si Ma'am LB ng Paris, Ma'am J ng Middle East, Ma'am J ng USA, Si Ma'am Juji, Thank you Ma'am Juji, Salamat talaga ng napakarami Ma'am Juji at saka si Tita Lids Mix Vlog, mayroon tayong inaabangan ngayon na package pala, may parating. Ay yung kay Tita Lids Mix Vlog ay si Tita Ma'am ng Norway, Si Ma'am ng Norway, mayroong parating na package at gayon din si Ma'am Juji, Ma'am Juji. Salamat po Ma'am Juji, Thank you. Anong bansa po kayo, Ma'am Juji, Maraming salamat talaga na mayroon tayo ngayong inaabangan na package para magkapag-unboxing din tayo. Mga ka-journey. So maraming salamat po doon sa mga nagpaabot. At hindi lang yun, marami pa nagpaabot sa amin. Sila si Pia Cash, Thank you po sa iyo, Ma'am Pia Cash. At ingat po sa iyong paglalakbay kasi around the world ang kanyang lakad, Iba-ibang bansa yung kanyang pinupuntahan. Ingat po, Ma'am Pia Cash. Yan, si Ma'am Ladybug naman, yan ay Saudi Arabia ba ito? Si Ma'am Ladybug, At saka sino pa si Tita Charmaine. Siyempre si Tita Charmaine ay dito na yan sa Pilipinas, wala na yan sa Australia, pero matagal din yan sila sa Australia. Si Tita Charmaine kasi sa kabatiran ng marami ay hindi yan siya Pilipino kung tutuusin. Hindi yan Pilipino, pure Americana po yan. Basta ganon. Dito lang siya kasi lumaki sa Olongapo o dito sa ating bansang Pilipinas, kaya mahusay siya magsalita ng Tagalog, pero hindi yan siya Pilipino, mga ka-journey. Si Tita ng Australia, or Tita Charming. Ayan. So, sino pa ba yung ating isa-shoutout ng mga sponsors, Si Tita Lins, Ayan, si Tita Lins, si Tito Boy at Tita Mirna. Yan po ang ating mga masasabi nating pangmalakasan ba, Mga pangmalakasan natin yan Yes, Pia Cash. Yan, pangmalakasan natin yan. Tapos ngayon, mayroon na tayong masasabing pangmalakasan uli. Si Ma'am Juji, pangmalakasan natin yan ngayon. May box pala tayong parating. Tapos si Ma'am
si Tita Lins, no? Pangmalakasan yan. Eh si Tita Charmin pa, ay pangmalakasan lalo yan. Oh. Ay, ang dami pa. Si Middle East pa. Virginia Middle East, pangmalakasan yan. Si Ma'am Hilby ng Barin. Ayan pa si bagaman hindi man nakapag ano sa atin yan, no? Sila si masugid na tagus-baybay supporters din natin yan. Maadyo ni si GK Gaming, no? Tita E. Yan. Yan, si GK Gaming. At saka si Erlinda Official Vlogs. Ano? Adyo, shout out po sa inyo. Ma'am Erlinda. Ano po? Official Vlogs. Yan. Tita Lens Mix Vlog. No? Shout out po sa iyo, ma'am. Ayan. Sino pa ba? At yung mga masugid natin taga-subaybay, sila si Ma'am Imbayugo, yan si Maria, yan si Marichu Flores, sila si Ning 505, yun na yung medyo na familiar ko, si Ray David, yan si Manila, and then sino pa ba? Hindi ko na matandaan yung iba, mga Jordan, sa sobrang dami nila. Ano po, mga Jordan. Yan si, si Ma'am Yuji, may box siyang ipapadala sa atin. Pinapadala pala. Batay lang dun sa comment section na ating nabasa. Ano po. Salamat po. Salamat na napakarami. Hanggang dito na lang. God bless ating lahat. At ako'y inaantok na. At ako'y matutulog na rin. Mga Jordan. God bless po. Bye-bye.